Ano lang po, konting kwento lang po dito kay sa father niyo po, si Boss Paul. Balita namin medyo stricto daw pagdating sa sport natin. Hindi naman to the point na stricto sa sports kasi siya rin yung biggest influencer sa sports na to at nagkaroon ako ng passion. Pero ano kasi, before ako napunta rito, lagi sinasabi ng tatay ko, matuto ka muna maghanap buhay bago ka pumunta sa sports na to. Kasi si Sir Noli po, gaffer po siya. Gaffer. Saan po siya nagsimulang naging gaffer? Kanino po siya nag-gaffer? Hindi ko alam hindi ako sure sa full story pero kay Tito PA talaga siya, kay Patrick. Kay Sir Then Patrick. nung dumadayo ng Manila si Daddy, si Tito Noli lang talaga yung gaffer. Wala inabutang usap na ano nangyari, even kung nung pag nag-champion ako, nag-champion yung kanya, never namin pagkukwentuhan. Ang laging tanong niyan, si PJ kumita, ano ginawa? Yun, magandang araw mga senyores at syempre sa lahat ng mga viewers ng Larga na Podcast. Muli po, andito na naman tayo sa napakagandang episode at exciting pa rin mga senyores ha. Ito ang ating episode 44 at ang title ng episode natin na to, partner, ay ang The Estrellado Dynasty. Wow. Abangan natin yan, partner. Mamaya kikilalanin natin yung ating bisita ngayong araw. At bago yan, magpasalamat muna tayo sa ating mga partners. Ayan, sa ating law firm ng Larga na Podcast, ang Divina Law. Ayan, pwede nyo pong bisitahin yung kanilang website, divinalaw.com. At syempre, yung ating mga partner din na restaurant, yung Aurora Restaurant, the heart of Asia on every plate. Ayan, meron po yan sa Pacific Star Building, Buendia, Makati, yung kanilang restaurant Aurora at yung kanilang bistro Aurora, matatagpuan naman po yan sa level 6 sa Podium Mall, Mandaluyong. Ayan, kaya tara, bisitahin na. Balita ko, partner, mukhang papasyalan mo to. Sino ba hahanapin mo dito? Si Ma'am Nicole daw, hanapin natin. So ayun po mga senyores, maraming salamat po dun sa sponsors and partners ng Larga na Podcast. So ano pa inaantay natin, partner? Huwag na nating patagalin to. Oo, ipakilala natin. Ikaw na magpakilala. Ayan, at ito na po, ang ating napakagwapong bisita. Bati ka po na Mr. PJ Estrellado. Yun. Yun, magandang araw sa inyong lahat sa Larga na Podcast. So, thank you for having me here. Konting background lang po, Sir PJ, sa school background nyo lang po muna para magtuloy-tuloy yung kwento natin. Garal ako, bali, elementary high school, Cavite. So, yung college ko, De La Salle College of St. Benilde. Okay. So, kasama ko dyan yung isa rin sa nasa sports natin, si Angelo Estrellado. Yun. So, Benilde kami nag-college. Ang tatay nyo po ay si Boss Paul. Paul Estrellado. Tapos yun, ang una talaga sa sports na to, yung father namin. So, dad ko, Paul Estrellado. Then, si Tito Noli yung kasama niya. Father naman ni Angelo. So, konting kwento lang po dito kay sa father nyo po, si Boss Paul. Balita namin medyo stricto daw pagdating sa sport natin eh. Hindi naman to the point na stricto sa sports kasi siya rin yung biggest influencer sa sports na to at nagkaroon ako ng passion. Pero ano kasi, before ako napunta rito, lagi sinasabi ng tatay ko, matuto ka muna maghanap buhay bago ka pumunta sa sports na yan. Kasi ang sports na yan, ang labanan dyan, hindi naman pasikatan, pahabaan yan. So, ang strict siya to the point na matuto ka muna maghanap buhay. So, tatay ko kasi talaga, more on business talaga siya. So, yun. Yun, ito partner, gusto natin malaman kasi yung iba, nung bata pa lang, sinasama nila sila sa Si Boss PJ ba, paano tayo napunta dito sa sports natin? Actually, tanda ko noon, Rolligon days, yung dad ko, sinasama rin ako. Kaya lang iba yung story ako compare dun sa mga ibang batang sinasama. Kasi ako, nagpolitics kasi yung father ko. So usually,
weekend lang kami nagkikita. So, ang ginagawa niya, sinasama niya nga ako sa buwan. Pero, pagdating ko ng mayroon dong higaan, patutulogin lang niya ako. Sasama. Hindi ako yung literal na humahawak ng mga manok na agad nung bata pa. Hindi, wala pang ganun. And napahilig talaga ako na manood-nood na college days. Kasi nga kasama ko na to si Jello dahil tuwing kukuha siya ng allowance, pinsan samahan mo ako, ganito, ganyan. Pero ako, di ko naintindihan. Sa totoo lang, nadaan ako ni Jello noon, free dinner. Para makatipid tayo sa allowance natin. Nandun tatay mo, libre tayo dinner. Punta kami ng Araneta, Pasay, ganun. Pero college days na yun. Doon na nagsimula na. Doon na. Tapos, andun pa rin ako sa inuna ko talaga matutong pumasok sa negosyo muna. Actually, nag-push through talaga ako sa sports na to. Nito na lang, recent lang nung mga 2021. Pero yung farm ni Airpat, lang ako, kumbaga parang pasya lang doon. Mahilig naman ako ng farm, kaya lang hindi pa yung dun sa sports natin. Kumbaga parang relax lang, nandun lang. Doon ako madalas mag-inom. Yun, happy sa farm, kasi relaxing. Si ano naman po, Boss PJ, si Sir Nolly, kaano-ano niyo po si Sir Nolly? Si Tito Nolly, first cousin ng father ko. So, siya yung nag-invite sa dad ko talaga. Kasi hindi ako ganun ka-sure, pero as kwento ng tatay ko, si Tito Nolly yung nag-invite sa kanya sa magsama nila. Kasi naalala ko noon, yung bahay namin sa San Pablo, wala pang farm talaga tatay ko noon eh. Bili laban lang tatay ko. Ganon siya before. Hanggang nagkakilala sila ni Richard Bates. So doon nagsimula yung father ko. Pero ano pa lang eh. Talagang parang kwento pa, dadayo ng Batangas. Pero bili laban lang talaga. Tapos yun, may kasamang swerte siguro talaga Airpat ko noon. Nagsunod-sunod daw yung champ. Pero si Tito Nolly nag-invite na mag-Manila. Parang halos lahat yata ng family ni Sir PJ nandito sa industry natin, dito sa industriya natin. Si Sir Nolly po, gaffer po siya. Gaffer. Saan po siya nagsimulang naging gaffer? Kanino po siya nag-gaffer? Hindi ako sure sa full story, pero kay Tito PA talaga siya, kay Patrick. Kay Sir Then Patrick. nung dumadayo ng Manila si Daddy, si Tito Nolly lang talaga yung gaffer. Ayun. Kasi ang inabutan kong stage na yung bago pa lang natututo si Jello. Kasi as per Jello, sabi niya, nagpasikat daw sa kanya si Daddy. Kasi nung nag-start si Jello, puro champion ng tatay ko. Sila yung mag-partner nun. Kaya nung college days, medyo biglang naiwan ako ni Jello. Kasi kumikita na si Jello nung college kami. So sabi ko, kung dyan ka magkakaroon ng income, hanggang naging yan ang career niya eh. Kinarir niya na talaga. Sabi ko, okay naman, walang problema. At least na yun lang, sa school, ako lang naiwan sa school. Ito ba, partner? Kanina habang off-air, may magandang pag-uusap. May magandang nakwento si Boss PJ. Paano ba sila nagkakilala ni Mrs.? Yun. Yung sa wife ko, nakakwento ko kanina. So, hindi problem yung sports natin dahil nagkakilala kami ng wife ko sa sports din na to. So before kasi my dad was a national endorser of Thunderbird. So yung mga challenge. So usually kasi sinasama yung anak, family. So that time, Dakak Challenge, sinama kami ng father ko. So pagdating doon, it so happen na etong misis ko is a OJT nung travel agency partner ng Thunderbird. So nangyari, pagpunta namin doon, Dakak, ganyan-ganyan, nakita. Syempre, pagka ganyan, ang kasama ko na nun, ang barkada ko na dyan, sila Pao na. Sila mga classmate ko nun. Pag nagsha-shot, ganyan. So, si Jello yung una nakakita. Sabi niyo, kinuha yung number, yung usual. After nun, sabi niya, Pisan, ito yung number.
Kasi di ko maalala kung may asawa na ata si Jello noon. Or, basta binigay yung number. Baka meron na kasi binigay na. na sa iyo yung number. binigay yung number. So, sabi ko nung una, send text mo na. Sa daka ko lang signal. Medyo suplado pa yung dating ko. Sabi ko, saka na lang ako sa'yo mag-text wala signal dito. Pero eventually, pag uwi, balik ng Manila, doon na nag-start. Na college pa siya noon eh. Nag-aaral pa. Ako naman, pag medyo nagsasabong-sabong na, pag nasa Pasay, yun, kita. Kasi uwian ako San Pablo. So pagka Manila, medyo may allergy ako sa traffic sa Manila. So, bihira ako magstay ng Manila. Talagang sa... Batiin niyo po si Mrs. Sir. Baka mamaya magtampo sa atin yan. Oo nga, sa misis ko na nanonood, happy birthday kay mama, Saka kita tayo mamaya. Birthday po, birthday. Birthday. Ayun, happy birthday po. Birthday. 60th ng mom niya. Ayun, happy birthday po sa ma'am ng misis ni Boss PJ. Sa kwento niyo po, Sir PJ, may may dahilan po ba kung bakit hindi kayo pinaghihigpitan dito sa sport natin? Actually, never kami nagkakwentuhan na you have to do this, do that, ganun. Pero ako kasi yung believe ko sa father ko, alam mo yun, hindi mo kailangan ipakita, but at the end of the day, gusto ko yung legacy ng father ko masustain ko. Hindi ko sinasabi lagpasan, but to sustain. There was one interview in Thunderbird na in-interview kami. Sabi ko in terms of business, kung ano man yung narating ng father ko, gusto ko sustain yan. Legacy ng father ko. Oo, tama. Sa industry natin, sports na to, ganun din. Kahit saan ka pumunta, pag sinabi mong Paul Strellado, ang ikinabilib ko pa nga sa father ko, kilala yung Paul Strellado, pero never yung mukha. By face, nakilala siya na siya si Mang Paul. So ako talaga, kumbaga parang walang usap na ano nangyari, even kung nung pag nag-champion ako, nag-champion yung kanya, never namin pagkukwentuhan eh. Ang laging tanong niyan, si PJ kumita, ano ginawa? Ganon siya. Kumbaga parang ano yung magiging resulta after this eh. So hindi siya maigpit kasi sa amin, ito very clear. This sport is a passion sa amin. Opo. And at the end of the day, alam niya pag very stressful dun sa family business namin, meron talaga akong day off. Hayaan mo siya para matanggal ang stress, pumunta. Meron ganun. Pero hindi yan para sabihin niya na pumunta ka. O ano na nangyari sa ganito mo. Walang ganung update. So more on, ang intindi namin, pagdating sa sports na to, it's kumbaga stress reliever. Yun lang talaga. Dahil ang main focus, pag gusto ko talaga makausap tatay ko, Opo. negosyo pag-usapan namin, may kinig yan. Pero pagka tungkol sa sports natin, Wala. Hindi kayo nag-uusap, never talaga. never, wala kami napag-usapan. Maliban na lang kapag makikiusap siya sa mga tao ko, gagawin ganito, yun. Pero yung para ano nangyari sa laban mo, walang ganun. Kailan ka lalaban, walang ganun. Never namin yun. Never namin napag-usapan. Speaking of business, Boss PJ, pwede ba nating pagkwentuhan kung ano po yung mga naging business niyo po ngayon at sa noon pa? Dati. Actually, yung family business kasi namin nasa manufacturing kami. So manufacturing, so we do export banana chips. So China, Europe, US. So yun. Then recently, yun nga, may mga restaurant, hotel. Yung mga siblings ko naman ang nag-arrange nun. So nasa family business kasi kami. Yung factory niyo po nasa Davao. Sino po yung mga nag-handle nito? Isa po kayo sa nag-handle ng... Actually, dad ko kasi ano yan eh, from rags to kung nasan man siya ngayon. So, he's the one who started the business. Ang storya talaga niya, nagsimula yan ng San Pablo. Bumagyo, nawala ang saging, lumipat ng Iloilo. Same story. Punta siya ng Roas, same story. Hanggang nung dumating kami ng Davao, walang bagyo sa Davao. So, doon siya nagsimula.
Tapos, ang storya din ng negosyo ng tatay ko is kapares din kung paano siya nagsimula sa sports na to. Bili laban. Siya naman nun, produce, ship, antay ng bayad. Kasi pag nag-ship ka, ang tagal ng balik ng pera eh. Oo, tama. So, ganun siya nagsimula. So, kumbaga parang doon pa lang, kita mo na ang basic foundation ng learning ko sa tatay ko, na which is inano ko rin. Kasi ang dami rin nagsabi, ba't ngayon ka lang pumasok sa sports? Actually, I've tried many times. Kaya lang, meron talagang yung tumatak talaga sa akin. Kung wala kang background, hindi ka tatagal dyan. So talagang hanggang naano ko na lang na may point yung tatay ko na tong passion na to, stress reliever, hindi to hanap buhay para sa amin. Kumbaga, sa iba, yes, but for us, anytime pwede kaming pahinga muna kasi hindi rin pag nananalo, walang stress. Pero pag puro talo tayo, Nandun stressful lahat ng din, stress, di ba? bagsak lahat yun. Oo, so more on rin eh. Parang tong passion natin, kailangan manageable din talaga. Tama. Hey, boss, para sa kaalaman lang ng lahat, ano po yung pangalan ng banana chips natin? Actually, kami, GSL Premium siya, company. Pero hindi siya branded. Usually, we supply sa mga cereal company. So, siniship namin siya not as a chips, but siya yung ingredients. Ingredients siya. So, hindi siya main product. Okay. Oh, so yun. So, ayun. Doon sa business, dito naman tayo. So, nung pagpasok niyo po dito sa sports natin, ano yung pakiramdam nung nag-champion tayo? Yung unang champion natin? Actually, nung yung may online, doon talaga kasi ako yung halos, hindi naman sa nagano, pero talagang medyo madalas ako champion that time. Opo. Pero yung pinaka-memorable talaga sa akin is the 2023 Pitmaster Cup. Yung nag-solo ko. Kasi talaga nung time na yun, ito yung sasabihin kong champion na parang meant to be. Kasi sa totoo, we don't have any plan of participating. Opo. That time, may circuit tayo nun. May circuit. Kami, medyo parang competitive kasi ako sa pag may ganon, parang ranking. Opo. Ngayon, pag sumali daw sa Pitmaster, part yung points. So that's the only reason nung sumali kami. Nagkataon, sabi ko sa handler ko, Ward, ano tingin mo? Boss, sayang naman. 2-3 tayo dyan. Number 2, number 3. May iwan tayo pag di tayo sumali. Kasi usually, kami, hindi naman kami palasali sa mga yung big event na mga, lalo na pag may pat na medyo mataas. So kami, kumbaga more on passion na matesting namin tong mga conditioning nung mga rooster. So anong nangyari na tong 2023 Pitmaster Cup, kala ko runner up na kami. So parang tanda ko noon, merong last 5 years silang sila ang magcha-champion. It so happened, tumabla. Lumamang lang ako ng 0.5. Kaya ako nakuha yung solo. So sabi ko parang, meant to be to. Parang una-una, wala kaming planong sumali. Tapos, kumbaga, maka-premyo na lang na balik patuba. Balik gastos lang para lang makasubay dun sa points. Biruin mo, nag-solo pa. So, parang malaki-laki rin kasi talaga yung premyo noon. 2023. Sa timing, December yun, hindi ka malilimutan. So, one of the memorable, memorable champion. Pero yung, meron naman yung before natin, yung mga basagan ng bola. Opo. Naka-ilan din ako, nakasatlo rin ako doon. So, yun yung mga champion na Pero unforgettable tong recent na 2023. I think Kasi, 2021 din, parang minakita ko nag-champion kayo, ka-co-champion kayo ni Boss Joey De Los Santos. Matira Matibay. Matira Matibay din, Basagan ng pula, siguro medyo swerte din kasi dun sa mga time na yun, medyo either runner up o naman. Nasa swerte ba talaga, boss? O dahil sa katulad ninyo, nasa pamilya nyo,
isa kayong like yung father nyo, isang magaling na breeder, tapos yung mga tito nyo po, magaling na gapper. Alam mo, hindi ako naniniwala sa ano eh. Sa? Yung swerte. Sa sports na to, sa totoo lang. Comparing, siyempre may mga kaibigan din tayo, mga breeders. Yung, di naman sa nagko-compare. Kwento ko na lang yung sa farm ko. Opo. Kasi sa farm ko, yung boys namin sipag. Alam mo yung tipong yung laging nagguhugas ng paso. Hindi usual yan sa ibang farm. Talagang nakataobang paso. Opo. So, kumbaga, yung conditioning farm namin, nakaset up siya talaga na kailangan lahat ng manok na nandun, kino-condition mo nga eh. So, dapat nasa comfortable place sila, comfortable temperature, 'di ba? Pero yung iba kasi ang hinahanda lang nila kung ano lang yung panlaban eh. Sa amin hindi. Kumbaga para tong mga tao ni Edward, halos magkakamag-anak din kasi sila eh. Naniniwala ako dun sa yung preparation. Ibibigay na dun yung tibay ng manok. Pero yung sasabihin mong pagdating ng day of battle, Opo. maraming senaryo na pwede mangyari. Ang kadalasan dyan, dun napapasok yung, minsan yung magulang, hindi matagal mamatay. Pero yung sasabihin mong swerte, hindi yan lagi. Tama. Hindi yan lagi. Kumbaga parang nandun pa rin ako sa basic foundation na yung dinadala mong manok, maayos, matibay. At hinahanda ng maayos na tao. Oo, saka hindi nagkasakit. Yan, medyo matanong kami sa ganyan. Kasi until now naman, may binibilan pa rin kami. Hindi kami pure nagbi-breed. May breeding, pero meron pa rin meron pa rin bili. So, gaano ka-importante sa inyo, boss, na dun sa farm ninyo, na maaayos lahat ng mga handler, ng mga tao nyo, yung mga farm boy, gaano ka-importante po sa inyo? Actually, swerte ako sa handler ko, si Edward. Sabi ko nga kanina before mag-start, Opo. si Edward kasi hindi lang siya basta handler. Opo. Parang farm manager ko na isa lang naman. Never, siguro may iba-iba akong mga engagement na na-attendan. Isa lang kinabilib ko, pagdating ng farm ko, never ako nakarinig ng problema. Nagkakaroon ng problema, pero hindi nila yan paparating sa akin. Kusa na nilang Iniresolbahan inaayos. Kasi alam talaga rin ng boys ko, etong farm, relax area ni boss. Kumbaga, comfort area niya to. Kapag stress na, alam nila yan pupunta. And most of the time kasi, pag gusto ko mag-relax, sila lang din ang barkada ko talaga. Kumbaga, parang iba na yung naging trend. Kaya sabi ko nga nitong bandang huli, sabi ko, pagka meron kayong magandang opportunity, kasi hindi naman ganun kadalas magpalit. Pero ang boys ko, kung may ibang opportunity, go for it. Pero kung wala, okay kayo, you're welcome dito. Kumbaga parang ang inaano ko sa nila, barkada na kami. Yun lang, yung ambience lang ng farm. Yun lang yun sa akin. Kailangan lahat good vibes. Ang mabigat nga, pag minsan merong naligaw, pasaway, na tauhan, sila pa nagkakastigo eh. Hindi na nakakarating sa akin. Boss, meron po tayong umuwi. Ano nangyari? Kakwento nila. Boss, alam nga naman lahat kami, nag-grass cutter, siya, nakaupo lang. Mga tipo bang ganon. Pero yung ganon kasi pag minsan, boss, yung tao natin alam mo yan, i-stressin mo pa sarili mo. Ganon lang naman din yun. Kumbaga para pag di nyo kasundo, magagawa dun eh. Kumbaga kaya na nilang ayusin yung... Wag nyo na ako bigyan ng problema. Kasi kumbaga, yan na lang yung lugar na iniisip kong wala akong problema. So yun. Pagdating naman sa selection, Boss PJ, sino po yung namimili? Group effort kami. No, so usually nga 21 days batak. Meron kami isa si Ricky Mendoza. Yan yung wingman ni Edward. So from there, pipili na yan sila. Unang pili niyan, sila muna. Alin yung pupurgahin. So that's 10 days before the fight. Yung pupurgahin na yun, out pa ako doon, wala pa ako. Sila muna. After noon, pagkapurga noon, meron kaming ibibitaw na yun. Pero yun, selected na yun. So yung ilalaban na mismo sa day of fight, style namin yung kaparehas kinala airpat.
may whiteboard, rating. Lahat ng manok yan may rating. Ngayon, ang point ko, sabi ko sa kanila, yung rating ko, pwede niyong basihan, pwedeng hindi. Pero at the end of the day, kayo yung laging nasa farm, kayo yung mas may nakakabisado sa manok. Oo. Kayo pumili. Ngayon, anong point? Bakit meron akong rating? Siyempre, kailangan ko rin ng basis na. Oo. Kasi minsan meron tayong manok, pagdating ng last bitaw, hindi papalo. Pero all throughout, nung binatak nila, kaya naman na selection yun, kasi alam nila maayos. Kaya lang, hindi naman all of the time na good performer, no? So, yun yung nangyayari. Meron lang ako rating, pero ang final pili, iiwan ko yan sa kanila. Sila pa rin. Sila pa rin. Oo. Sila pa rin. Pero pagdating doon, boss ito po yung pinasok namin. Minsan, update nila ako, boss, ito medyo mataas mong rating, kaya ganito, ganyan. Sige, kung tingin nyo nagka-diferensya, kasi hanggang submission of weight, may obserba pa rin sila doon eh. Pag medyo matamlay, medyo hindi minom ng tubig, ma-out, wala na ako nun sa farm. Kasi hanggang last bitaw lang ako, tas sila na magmamonitor nun. Yung last bitaw, 4 days before the battle pa. Usually bago paliguan ako sa selection. Last bitaw paligo, tas observe na lang yun. So may pagkakataon ba, boss, na halimbawang doon sa selection mo, pinalitan nila, tapos ayaw mo? May pagkakataon po ba na Meron. ganun? Pero alam mo, yan ang funny moment sa team namin. Oo. Kapag ganyan, nangyayari na lang. Sabi ko sa inyo, dapat yung isa. Pero yung tawanan na lang. Wala kaming Walang sisihan. sisihan. Walang sisihan. Alam ng tao ko, at alam din nung nag-gaffer sa amin, kahit ano mangyari, kung panalo, group effort. Pag talo, walang sisihan, talo. Walang magaling. Laging ganun sa amin. Kasi nangyayari din talaga yan. Yung halimbawang si may-ari, pumili. Si handler, si farm boy, pumili ng ganito, pinasok niya yung sarili niya. Ngayon natalo. Nangyari po sa inyo yun. Minsan, medyo madalas. Nangyayari yun. Pero kasi ang puntos ko kasi sa pagkakataon na hindi ako magagalit. Hindi naman nila gagawin yun kung hindi nagkaroon ng diferensya yung napili namin. Tama. Alam naman ako kasi ito ang hindi ko malilimutan na sinasabi lagi ni Edward. Boss, hindi ka namin ilalagay sa sitwasyon. Kasi pagdating naman ng laban at natalo yung manok, ikaw naman ang agrabyado, ikaw naman ang sumugal doon eh. So ang thinking lagi ko sa kanila, pinoprotektahan ako. So yun lang naman yun. Pero wala, yan ang pinakaayaw ko sa farm namin, yung may sisi. May sisi. Oo, walang sisi yan. Kumbaga, nangyari. Bali si Sir Edward po, yun po yung naging farm manager niya po ngayon. Handler, farm manager. Pwede niyo po ba ikwento sa amin kung saan nanggaling si Sir Edward? Para lang may tayo. Kasi tubong Caviteño kami parehas. No? So, si Edward di naman iba. Tapos, nagsimula si Edward kay Richard Bates. Tapos, it so happen, nagkaroon ng combination, Richard Bates and Paul Estrellado. So, yun yung RPC lang. So, yun, magkasama sila. And eventually, hindi ko lang alam yung full story kung paano from Richard napunta si Edward kay Airpat. Pero ang isang sure ako, may involvement na naman dyan si Tito Noli. Kasi mayroong option nun na pwedeng i-alok ni Tito Noli rin kay Patrick si Edward. So napunta si Edward kay Airpat. So during those days, yan yung sobrang swerte o puro champion talaga Airpat ko. Yun naman yung time na ang kasama niya si Edward ang handler ng Airpat saka si Jason. So yun naman yung tinatawag nilang yung Batman Robin days. Batman and Robin. Yun yung talagang araw ng Davao, champion sila. So nangyari, siguro hindi kumbaga parang si Edward nagkaroon ng ibang option hanggang parang hindi ko alam yung usap ni Airpat saka ni Tito Bebot Rojas. So si Edward napunta ron kay Bebot. Pero ang kwento ni Edward sa akin, hindi ako ibinigay ng daddy mo. Ipinahiram ako. Ipinahiram muna at parang
hindi ko sure kung walang handler, yun yung dating. Pero in other words, naging empleyado, naging handler si Edward. And eventually, ito, tuloy-tuloy yung sports natin. Dumating sa point na parang may nag-tip, nag-advise sa akin na parang aalis na nga daw si Edward kay dahil magpapahinga na. Opo. Dahil di naman iba si Edward, tawagan ko. Bago ka dumicide, kung talagang retirado ka na, wala akong pero kung naisipan mong bumalik sa industry na ganito, simula na yun nung online. So, Opo. kumaga parang mas maganda nang makita ko si Edward na kakampi namin kaysa maging kalaban. Oo, kasi Subok na rin. di ba? So, dinala ko kay Airpat. Sabi ni Airpat, paano yan? Tatlo, that time, dahil nga maraming laban, tatlo yung handler niya. Hindi ko ma-accommodate. Sabi ko, hindi ko pakakawalan. Sabi ko ganun. Kung hindi okay sa'yo, pahiram mo sa akin yung isang farm na yun nga, yung Dolores, try namin magsimula. So, dun po kayo nagsimulang magsarili ng farm? Oo. With Sir Edward? Oo. Tanda ko nun, bumili kami 12 manok. May nilabanan kami 10 cock. Champion kagad kami ni Edward. Unang sabak namin ni Edward. Anong score po yun? 10 points. 10 points. Talagang 10 points. Champion talaga. May binila lang kaming 12 na parang mga broodcock daw nung tapos cock. Tapos 'di ba yung laban na naman before mayroong mga nopat, gano'n. Opo. Testing kami. Yun, doon kami nagsimula. Sumunod, ang binili namin TP. Kasi onti lang yung TP namin. Parang gano'n. Pero storya namin ni Edward, same din kung paano nagsimula si Airpat. Yung sarili nyo pong farm, boss, yung PJP Dolores. Pero isang team lang po kayo ng farm ng Airpat. Original, yung PJP kasi came from our name. PJ ako yun, Paul Jess. So PE, it's my dad, Paul Estrellado. Tapos, during nung maraming laban, may lumalabas na PJPE San Pablo, PJPE Dolores. Pero yun, it's one team para lang ma-identify namin na from dun sa farm mismo dyan. ng father ko na nasa San Pablo. Then yung Dolores, yun yung Dolores Quezon na. Pero eventually kasi siya, parang yung lot namin na pinairam ng dad ko, ilog lang yung difference. So pag tumawid ka nung ilog na yun, Dolores Quezon. Pag tumawid ka doon, San Pablo. So yun lang, karugtong din siya nung matagal ng farm ng tatay ko. So yun. Kaya nagkaroon ng Dolores at San Pablo na PJP. Yun. Para sa mga gusto makaalam, yun. San Pablo. Galing Tubong San Pablo yung ating boss PJ. Originally from Cavite, ngayon San Pablo. Kasi maraming nalilito kung minsan pa nga daw sa kwento ni Sir PJ na napagkakamalan siyang si Sir Paul. Kasi nga hindi naman nakikita si Sir Paul. Wala pang nung picture araw, wala nung pang time na picture. yun Pero pag sinabi mong Paul Estrellado, talaga? Yun yung kagandahan sa event din natin minsan sa Manila Arena. Yung honor mismo, nandun sa sa ano ba tawag doon? LED. Nasa LED. Pero dumating ba sa point na boss PJ, yung naglalakad kayo sa tumawag sa inyong Paul? Wala pa naman. Wala pa Kasi naman. ikaw mismo madalas na nandyan sa entry parang entry na. ano man tawag natin dito, nung nagkaroon ng digitalization, medyo parang ako yung na-feature. Pero yung pagsabihin mong tong sports natin and then may Estrellado, dad ko talaga yun. Kumbaga parang ang nangyari lang, yung reflection sa akin bumagsak. Kasi nga, ako na yung nakita. Pero ako naman kasi actually, kaya ako nahihiya sa industry natin. Kasi lahat ng nakikita ko, yung nakakasama ko, ang kaibigan talaga, mga kaibigan ng tatay ko, like Tito Sani Lagun, diba, sila, sila Tito PA. Kumbaga parang nahihiya ako na ngayon,
kami yung parang nagkakalaban-laban, pero parang pag tumawag ako doon, tito talaga Tito. tawag. Kumbaga sila ang magkaka-level eh. Nagkataon parang one of the young siguro ako na swerteng napapasabay na. Opo. Kaya lang ano talaga eh. Siguro background dahil din sa nasimulan ng tatay ko. May tanong lang ako, Boss PJ. Bakit San Pablo? Bakit San Pablo? Kasi dyan mismo nanggagaling yung mga bigatin na farm owner, mga bigatin sa industriya natin, mga big time. Bakit San Pablo? Anong meron sa San Pablo? Paano ko ba ano yun? Siguro nagkataon lang yun sa amin eh. Kasi father ko, doon talaga siya lumaki. Taga San Pablo talaga siya. At ako rin, nagtataka rin ako na most of the Oo. big time breeders, ang farm nasa San Pablo. Oo, like kung Sunny, So, parang Boss Arman Santos, Oo. di ba po? Parang nagkataon lang eh. Kasi yung tong farm ng tatay ko is manang lupa niya sa tatay niya eh. So talagang hindi niya yan binili para mag-farm doon. Matagal Sarili na talaga. nasa kanila yung lupa na yun na ginawang farm ng father ko. Pero para sa observation nyo po, Boss, maganda ba ang klima? Weather. I think weather one of the yung weather ng San Pablo fit sa sa mga fighting rooster. Isa namin napapansin diyan pag naghahamog diyan, parang umaambo ng itsura. Meron time na ganun. And siguro sabihin ko doon ako medyo doon gumaganda score ko eh. Mga ganung So maybe weather. Kasi eto yung handler ko, nanggaling siya ng norte, Tarlac, tapos dito siya yung nagbabanggit ng comparative na mahirap magpaganda ng balahibo. Tama. Kasi sobrang init daw sa norte. So ibang-iba. Yung siguro yun yung isang consideration. Kasi naalala ko nung talaga nitong early 20s nga nung nagsimula tong online. Ang dami lahat diyan naglipatan. Siguro yung sa balahibo ng manok, maganda effect talaga. So yun. Yung partner, siguro, ito, yung mga pinoproduce nating bloodlines, Boss PJ, ano ba yung mga pinoproduce natin? Yung sa tatay ko kasi yung mga sweater, yan pa din naman. Then, lately, mostly napapansin naman sa mga recent meron akong mga ginagamit ng mga Gilmore na hindi ko naman aangkinin. Meron akong isang breeder na yan yung linyada, taga Candelaria. Then etong kay Airpat, yung mga sweater line, then nagkaroon din siya ng during mga 2021 nata to mga talisayin. Pero yung bloodline na yun came from the legendary Bebot Uy. Oo, kasi nagpa-breed rin yung dad ko sa Davao eh. Especially nung online days. Nandun yung breeding ni Airpat. And then yung recent last year, may mga bulik kami na produce. Nabili naman ng father ko yung materials kay Bujit Aguilar yun. So usually yun lang naman. Pero mostly talaga yung sweater saka yung Gilmore yung nagagamit namin na bloodline. Sa pagpili nung mga ilalaban, Boss PJ, ano yung mas importante sa inyo? Yung gameness ba o yung cutting ability nung panlaban natin? Usually kasi, pagdating sa ganyan, syempre, ang tinitingnan talaga namin dyan, hindi naman yung dami ng palo, yung patama ng paa. So, cutting talagang namin. Pero, hindi mo rin maiwasan na mabigyan ng consideration yung kung minsan napapalaban namin batang manok. So, nandun din kami sa cutting na medyo may gulang. Oo, yun, doon kami. Kaya lang sa sitwasyon ngayon, ang dami ng may maraming manok eh. Dati paramihan eh. Para marami kang selection. Pero sa ngayon, talaga eh, kumbaga, pipiliin mo na rin yung lalabanan mo para at least yung preparedness sa pagpili ng manok nandun. Pero more on cutting ang namin talaga. Mas lamang sa pagpili. Na Sir PJ, para sa iyo naman po, ano yung importansya ng isang mananari?
Pagdating sa gaffer, nandun lang ako sa tiwala eh. Mayroong time na nagtatanong ako na bili tayo kasi yung stag, bumibili opo. talaga ako ng sariling tare Tare. Opo. na ipapagamit. Pero once na nagkabit kasi yung gaffer ko, tiwala na lang yun. Tulad nga nung sabi ko kanina, sa bawat laban namin, ang pinakaayaw ko yung may sisihan. Tama. Kung panalo, kung talo. So, charge to experience na lang yun. Kung ano man. Sino naman po yung pinagkakatiwalaan niyo pong mananari ngayon? Yung gaffer namin, matagal-tagal na sa amin, si Barok. Ang kinatuwaan ko lang kay Barok, all around. Pag sinabi namin, kailangan namin na kakapusin ng manok, marami rin siyang network eh. So marami siyang natutulong na pag minsan, may time kasi na magsasabay-sabay yung babalikan. Opo. Pag minsan, nautusan ko pa siya na siya nagbabagman. Pinagdadala ko ng pera. So, parang part na siya ng team namin. So, yun lang. Pero importante yun na mahirap naman na magpakabit kasi hindi mo pagkakatiwalaan. Kasi Opo, tama, alam mo tama. naman itong sports natin. Doon lang nakasalalay din yan kung mananalo ka. So, yun lang. Tiwala sa mananari din. Tiwala sa mananari. Pagdating naman po sa breeding, Sir PJ, ano po yung importansya niyo dyan? Sa breeding naman number one, syempre tiwala mo dun sa bumibili pa rin kasi ako tapos meron kaming sarili. Opo. So yung number one, kailangan tiwala ka pa rin dun sa breeder. But at the end of the day, kasi ito may recent experience ako, boss, huwag ka muna kumuha dito sa national. Bakit? Kasi tinamaan ng sipon. Yung iba hindi. Gagawin dyan, pagagalingin. Pero bahala ka na kapag pumili. Pinsan kasi ang problema sa ganun, pag tinamaan ng sakit yung manok, Opo. during the day of battle, dun mo na lang naman mapapansin yun na mahina sa sugat. Yung ganun eh. Kung mayroong, kumbaga, nagkaroon ng history. So, number one, kailangan tiwala talaga. Number two, talaga, kumbaga parang suportahan. Kasi alam naman natin sa mga breeder, may mga shortage din sila sa pangangailangan sa pag-prepare, 'di ba? But not necessarily, not too much. Kasi ilang beses din mahirap yung masyadong mabait eh. Kasi merong aabuso, meron namang talagang kailangan ng tulong. Yun lang yung challenge dyan. Pero at the end of the day, kung matagal mo nang nakakasama, usually kasi ganun eh. Itong nasa circle namin, online days pa, kasama na namin. So hindi kami basta parang testing tayo, ganito. Walang ganun na, kumbaga parang nagkakaroon kami ng cycle na parang nagiging sistema na. So, pinakagitna lang, tiwala lang. So, kung panalo, talo, charge to experience. Yun lang yun. Ano yung, speaking of panalo, talo, yun nga, hindi naman tayo minsan laging panalo. Dumarating din sa point na lagi tayong talo. Paano yung ginagawa nating adjustment? Actually, meron kaming tinatawag na, pag minsan, pag gaganyan. Pahiyang muna. Pag sinabi kong pahiyang muna, ibig sabihin, pahinga muna. Pahinga. But at the end of the day, ang mangyayari yan, kasi ang tao namin sa farm, hindi naman yan magkakaigi ng sweldo lang eh. Kasi nandun pa rin sila sa price, tapos yung per win nila. Pero, pag sinabi kong pahinga muna, so, ibig sabihin, yung source of income nila, bababa. Kasi yung chances na magkaroon sila ng premyo, mawawala yun eh. Ang difference lang, pagka ganyan, sige, papadala muna ako ng bigas, padala muna ulam. Minsan nga, ang pinagtataka ko, tatanungin ko sila, anong kailangan nyo? Di, boss, okay lang kami. Pero lubog na ng utang dun sa labas. Sasabihin ko, ito, pambayad nyo. Naiya din. Pero dun mo kasi mapapansin kung, alam mo yung tao mo marunong makisama sa'yo. At marunong din manggarapal. Diba? Merong ganun. So, ako, komportable ako dito sa mga kasama ko. So kapag medyo inaabot kami ng ganito, minsan dadaanin namin sa inom, ang haba na. Biglang maalala lang namin kasi ang ginawa ko yung champion ng online, wala naman trophy nun eh. Kung trophy yun, ang dami. Ang ginawa ko nun, paprint ako ng parang placard. Tapos nakalagay lahat yun nung online days. So every time magano kami, hindi tayo bulok.
kulang lang tayo sa buenas kasi kung bulok tayo, wala tayong binago yung sistema, hindi naman natin magawa ganun na. Oo, Tuturo sinabi, na sinabi parang, nila. kumbaga, walang mali. Laging ganun lang. Kumbaga parang boosting of energy lagi kami. Pero nangyayari yun na mahaba talagang talo. Ang importante, sabi ko sa kanila, huwag susuko. Yan. Pag sumuko, hindi makakapawi. Pero control lang, yun lang. Biruan lang namin yun. Pero at the end of the day, syempre, kung ako nasasaktan, mas masakit Mas sa lalo. kanila yun. Oo, Kasi ako, masaktan ako, day of fight. Eh, yung sa kanila, yung batak nila, gising na madaling araw. Putya, hindi makapapaltan yun eh. Dahil sila puyat eh. Puyat. Diba? Kaya ang mahirap dyan, minsan, may mga komente, sasabungan, gano'n naman eh. May magkukume, ang hina naman. Sa kanila, masakit yun. Hindi naman kayo ang naghanda. Nakitaya lang kayo, tapos tama. kayo pa ang ano. Pero ako kasi nandun ako sa ano eh, yung effort na nakita ko napapagod sila. Kaya pag minsan, pa-swimming, nasagutan ko silang gano'n, may outing. Minsan ginagawa kong parang corporate style din yung farm ko eh. Kaya minsan yung pinsan ko si Jello nagulat, may pa-swimming ka pa sa... Minsan, tao rin yan. Kailangan nila magpahinga. Ganun lang naman. Minsan, nagiinuman kayo, ano, boss? Oo. At doon mo malalaman kung ano yung mga naging problema ng mga tao mo. Tsaka yung kwento ng kada tao. Alam, yun ang importante doon. Alam mo yung kwento, yung bawat kwento sa likod ng mga tao. Kasi hindi nagsasabi eh. Hindi nagsasabi yung mga tao niya na may problema na. Okay lang sila. Sa labas pala, lubog na, dami na. Yun yung mahirap. Yun yung nakakatakot eh. Kasi pag minsan, usually, sa amin kasi yung compound nung farm ko, sila lang talaga yan. Wala na silang ibang pwedeng kwentuhan. Kaya pag minsan sabi ko, obserbahan nyo to si ganito. Kunwari, merong medyo maedad na tao kami. Opo. Baka yan may nararamdaman, hindi lang makapagsabi, ganito, ganyan. Kasi kahit yung minsan yung dati yung bakuna, malalaman ko sinong takot sa karayom. Sa akin, bawal eh. Kung papabayaan yung sarili nyo, I'm more willing na umalis na lang kayo sa farm ko. Kasi pag may nangyari sa kanila, hindi naman ako ganun tao na wala akong pakialam. 'Di ba? So importante rin may pakialam tayo sa tao natin. Alamin naman natin na maraming magagaling na breeder tayo dito sa sports natin. Sino po yung hinahangaan natin? Siyempre, walang kumpare ko, si Pau, tagal na. Paulo Malbar. Yan, isa yan sa, kumbaga parang, wala pa akong alam sa manok, nandyan na yan. Isa rin sa tinatanungan ko, pare, breeding, yan. Kung wala kang tao, pare, wag mo i-push. Niwala rin ako. Isa sa advisor ko, si Pau. Pinakikinggan ko talaga yan, si Pau. Tapos, siya lang yung open eh. Kasi siguro, I can consider na age level na kasi iba yung respeto ko dun sa iba eh. Actually, nangangano po talaga ako lagi dito sa industry natin kasi ang thinking ko lagi, kaibigan ng tatay ko to. Hindi ako ang kaibigan nito, di ba? So, ganun ako. Ngayon na lang naman ako parang medyo nagkakaroon ng komportable na parang okay na. Pero lagi iniisip ko, baka mamaya sumbo ko kay Erpan. Kumbaga parang, ang tingin ko pa rin, younger generation ako. So, lahat sila, tito talaga ang ko. So, yun. Sino naman po yung iniiwasan natin pagdating sa pit? Pinaka iniiwasan. Dami kasi ako iniiwasan eh. Well, siguro, when it comes dito sa labanan sa Manila Arena, kahit anong galing ng ko, gusto ko iwasan talaga Kong EP. Eddie Bong. Siguro ang winning percentage ko kay Kong EP, parang 20%. Ganon. Pero yung labanan namin, hindi to the point na talo. Alam mo yun, talagang basaan. Pero pagdating ng dulo, pero maraming time talaga, hindi lang tumuha yung manok. May ganon. Yun. So siya yung... Si Kong EP,
lahat ng ibang participants pwede na kayong ibangga dyan. Oo naman. So oo bakit naman. boss? Bakit si Kong EP? Bakit yung winning percentage nyo kay Kong EP is 20% lang? Ano ba yan? Kontrapelo o Siguro. Kasi lahat na baligtad daw buntot. Kulang lang, baligtarin yung manok eh. Talagang pag napatapat, talagang hindi naman agrabyado kami sa manok. Hindi naman dahil talagang super galing. Alam mo yun, parang kung pwede natin sabihin may pungsoy ba? Talagang hindi ako Kahit manalo. siyang sabungan, ganun yung nangyayari ba? Mostly, oo. Ganun ang nangyayari. sa tingin nyo po kontrapelo talaga? Parang may Kontrapelo. ganun daw eh. May ganun. Kasi ito bago to mga senyores, bago to. Ang halos lahat ng in-interview natin dito, ang iniiwasan nila si Sir PA. Patrick, si Idol PA. Ngayon, si Kong EP. Kung EP naman. Di ba? Nabago tayo. Pero may P pa rin, partner. Oo, May P pa rin. meron pa rin. Oo. Kasi si PA talaga magulang manok eh. Pero okay pa naman. Okay pa naman. Nandun ako sa parang all. Pero tong sports kasi natin, gentleman fight. Hindi naman pwedeng iiwasan mo. Oo. 'Di ba? At the end of the day, pagka natapos yung laban, kamayan pa rin naman, batihan, di ba? So, sa akin, it's more on lang. Kaya ako lang nasabi na akong EP, talagang hindi ko maintindihan talaga. Talagang pag minsan, sila Edward, boss, sinong bibitaw? Ay, bakit? Siguro kung EP yung kalaban. Lalo na, kasi iba-iba nagbibitaw minsan eh. Minsan si JP, minsan, pag si Doc Pau, ewan ko kung may siguro may black magic si Doc Pau. Pag nagbitaw na kalaban namin, talagang lahat, call a friend na ako eh. Jello, bitaw mo. Kahit hindi niya alam, pabibitaw ko sa Pero maayos naman yung manok. Kumbaga usually parang yung basaan. Sa dulo, bigla na lang merong di ko maintindihan. Pero kami naman naniwala kami sa industry natin, gentleman's, so naman. Kahit anong iwas nyo po, makakalaban nyo pa rin ganun naman sila. talaga. Oo. Kasi Pero kung mali iiwas, natin, baka sa susunod naman, magkabaliktad, no? naantay ko yung pagkakataon na yan. Hindi, nasabi na natin dito sa Larga ng Podcast, so baka sakali. Oo naman. Ayun, partner, eto. Dito tayo. Oo. So, Bigyan bago muna nating daan yung mga manonood natin dito sa ating podcast. Ito, batiin lang natin si Jimwell Olila. Ayan, pakis-kiss naman. Ano yun? Ayun yung episode na kasama natin si Sir Gabri Villa. At yun si Dexdew69, grabe yan si Senior Revilla, old god yan ng Araw ng Davao. Yun. At ito si Mario, next episode, Prime Eagle Game Farm and Engineer Aguila. Ayun yung request niya. Ito rin, si next episode naman po, AEJ Arnold De La Cruz. Thank you. Si Marion 21. Sino pa? Ito. Yes. Elib ako sa'yo, Idol Gab Revilla. Rookie pa lang pero solid na sa industriya sa larangan ng sport natin. Malayo ang mararating mo, Idol. Sana wag lang lalaki ang ulo, palaging maging humble lang. At ito naman si Mike Pepet 5918. Sana si Joe Lareno next time, mga sir. Mabait na bata yan, marunong makibagay. From janitors to entry owners, kahit ordinaryong bettors, pag binati siya, babatiin ka rin yan lagi. Yan sa cab call daw. Galing kay Edgar Densing. Sino pa? Ayun, si Bing05. Okay, si Gab Matalino. Ayan, good luck Gab. Sana maging successful ka sa breeding. Galing kay Top Breeders 25. Parang kilala natin yan, si Top Breeders. Mabait yan si Gab, galing kay Forma TV. Si Sir Mike Mendoza naman daw sana, shout out from Palawan, galing kay Alex Caruso. Basketball player to. Sasabog na pa si Ayan, nakita daw niya sa Taytay Arena, entry name nila Agimat. Sobrang bait daw ni Sir Gab, galing kay Arnold
Mortepero. At syempre, maraming salamat po sa ating bisita ngayon, si Sir PJ Estrellado. At bago po tayo magtapos, Sir PJ, any parting words sa lahat ng ano nyo po? Viewers natin. Ano ba? Keep watching Larga na podcast, and yun, very thankful ako for inviting me here. And yun, sa mga ka-industry natin, yun lang, always think, parang talpak wisely, yan lang. Wala Ayun. naman akong just enjoy the passion. Yan lang naman yun sa akin. Baka may gusto po kayo i-shoutout, boss. Shout out ko, syempre, yung aking asawa. Yun. Oo, si Jessa. Then, yung mga anak ko, apat, yun. Puro Paul and Paula. Lahat ng anak ko, may Paul, pag lalaki may Paul, pag babae may Paula. So, 2 names lagi. Then, syempre, sa nag-ano sa akin, ang nag-inspire o nag-introduce sa akin, father ko, minabati ko pala, Paul Estrellado, and mom ko, Benny Estrellado. Maganda. So, yun lang naman. Ayun, bago tayo magtapos, partner, ang pasalamatan natin muli ang Siyempre. ating partners and sponsors ng Larga na Podcast. Yung ating law firm ng Larga na Podcast, ang Divina Law. Ayan, pwede nyo pong bisitahin yung kanilang website, divinalaw.com. At syempre, ito, gusto kong pasyalan to, partner. Oo, pasyalan natin pasyalan natin minsan. Yan, ang Restaurant Aurora, the heart of Asia, on every plate. Yan. Yung, matatagpuan po yung Restaurant Aurora sa Pacific Star Building sa may Buendia, Makati. At ito, malapit lang, Bistro Aurora sa may podium, level 6, sa may Mandaluyong. Sino ang hahanapin mo dyan, partner? Si Madam Nicola. Oo, kaka-text lang sa akin. Sabi niya, pag pumasyal ka doon, 50% na daw. Ayun. Talagang mapapapasyan talaga tayo. Oo. Muli po, maraming salamat, Larga na Podcast, sa mga viewers natin, sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa atin. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-follow, and share ang ating Larga na Podcast sa ating social media dyan sa YouTube. Siyempre, abangan din nila, partner. Yung episode 45 natin. Yan. Kung sino yung guest, abangan. Yun. Ano pa inaantay natin? Tara na sa Manila Arena. Larga na! Sir Bon, salamat. Okay. Oh, thank you.